Isabel POB, I'm not done with you. I will make sure that you suffer. Ang sakit talaga sa tainga ng boses ng anak ni Dad. Hindi siguro pinagbigyan ni Albert. Kaya gano'n na lang ang galit niya sa akin. Ano namang magagawa ko kung ayaw naman talaga nung tao? Ano kayang nangyari? At biglang pinull out ng gurang at pogi kong asawang investment niya. Naiintriga na ako kaya naman nag-decide na ako na tanungin siya mamaya pag-uwi namin. I had to make sure na walang kung ano mang kaganapan dahil baka mamaya ay bigla na lang akong bulagain ng isa na naman panibagong insidente maglalagay sa akin sa alanganin. Hindi naman siguro masama na makaramdam ako ng takot. Imagine 2 beses na nagkamuntik-muntikan ng buhay ko at hindi biro yun. Gusto ko na kahit papano ay may alam ako para naman maging mapagmatiyag din ako. O nga't hindi naman ako magagawang saktan ng tatay ko ng kagaya ng ginawa ni Anastasia. Pero ayoko ma-experience na makagawa o magawa niya ako ng hindi maganda nang dahil sa pera. Siguro ay talagang panghihinaan ako ng loob kapag nagkataon. Kahit naman siguro sinong anak ay ganoon din ang mararamdaman. Tungkol naman kay Trisha hindi ko alam. Kapatid ko pa rin naman siya kahit na pagbali-baliktarin ko ang mundo. Maaaring masama ang loob niya. Dahil alam kong alam niya na mahal ni Dad ang nanay ko. At pinakasalan lang ang nanay niya ng dahil sa pera. Napakalungkot ng aking buhay, na ba yan? Kaya nga sana, hanggat maaari, ayokong makapangasawa ng mayaman. Pero dun pa rin ako bumagsak. At hindi lang basta mayaman. Ubod ng yaman pa. Nakita kong papasok si Albert sa kanyang opisina. At bala ko sana napuntahan siya kaya lang. Isabel! Ang tawag sa akin ng bruhang si Minda. Hanggang ngayon, natapos ng tanghalian, ay hindi pa rin ito makamove on kung bakit may lakas pa daw ako ng loob na pumasok pagkatapos ng ginawa ko ng isang araw. Ang buong akala daw niya ay tuluyan na ako masisisante. Kaya naman inisip nito na malakas ang kapit ko. Kung alam lang niya. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Ang tanong nito. Hindi ko na malayan na napangiti na pala ako sa kalokohan ko. Sino ba namang hindi matatawa kapag nalaman nila ang nilalaman ng utak ko? Nothing. I just think of something funny. Sabi ko na may halong katotohanan. At eksaktong tinawag kita na maisip mo yun? Umamin ka. Akong pinagtatawanan mo ano? Sabi pa nito. Hindi naman po, sabi ko na lang kahit na gustong gusto ko na siyang sagutin. Kung pwede lang sabihin na siya nga ang pinagtatawanan ko ay ginawa ko na. Kaya lang, mahirap na magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan at madagdagan pa ang galit niya sa akin na hindi ko alam kung saan nagmula. Siguraduhin mo lang dahil kapag nalaman ko na pinagtatawanan mo ko, walang magagawa ang sino mang nagpasok sa iyo dito at sisiguraduhin kong matatanggal ka. Ang singhal pa nito. Masyado yata siyang bold ngayon. Kahapon lang ako nawala pero parang ang dami nang naganap na wala akong kaalam-alam. Magi-start nang pumasok si Ma'am Sandra at sigurado ako na may kalalagyan ka. Ang dagdag pa nito. Nagulat ako dahil hindi ko alam na magtatrabaho na rin pala dito ang babaeng retokada na sigurado ko naman nalalandi lang kay Albert. Napatingin ako sa nakasaradong pinto ng opisina ng damuho na hindi man lang ako in-inform about doon. Kung napalagpas ni Sir Bert ang ginawa mo ng isang araw, siguradong hindi mapapalagpas ni Ma'am Sandra ang kung anumang kalokohan ang gagawin mo pa. Ang pagpapatuloy pa nito. Mukhang nagsisimula na ito maging istro ng sagu. Wala naman akong balak na gawin pa. Kaya ko lang naman pinigilang makapasok si Ma'am Sandra dahil sabi mo, walang pwedeng pumasok sa silid ni Sir nang walang permiso lalo na kung babae. Diba sumusunod lang naman ako sa utos mo? Ang sabi ko naman sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Pasalamat nga siya dahil hindi ko sinabing siya nag-utos sa akin. Pero hindi ko sinabi na kasama si Ma'am Sandra doon. Pangangatwiran pa nito. Pero wala ka ring in-exempt. Sana sinabi mo na kapag si Ma'am Sandra pwedeng pumasok. Sabi ko naman at nakikita kong gigil na siya. Paano yun naman kasi sasabihin sa akin yun? Pati siya may pagnanasa sa asawa ko. Pero sorry na lang siya dahil akin lang ang asawa ko. Tumigil ka na't gawin mo to. Sabi nito sabay bigay sa akin ng folder. Schedule iyon ni Albert para sa susunod na linggo. Gusto ni Sir na mas organize at itry na ma-maximize ang time niya para daw makauwi siya ng tama sa oras. Dagdag pa niya.
Tiningnan kong nilalaman ng folder at sinimulan ko ng planuhin ang mga dapat gawin. Sisiguraduhin kong wala siya magiging pahinga dahil sa pagpayag niyang makapasok ang babaeng retokada sa opisina. Ang hiling ko lang ay huwag naman sana dito sa department namin o kaya naman sa kahit na anong department na maging madalas kaming magkita dahil siguradong masisira ang araw ko. Pero hindi dininig ng langit ang dalangin ko dahil talagang sa opisina pa namin siya na-assign. Ang hindi ko maintindihan ang tanda na niya pero bakit siya pumayag na mapunta sa clerk position? Anak ng teteng, para sa mga working student yun, tsaka hindi siya mukhang clerk. Sigurado ako na nagtatawanan ang mga kasamahan ko. Dahil posturang-postura siya pero uutusan lang naman namin siya. Pero iyan ay kung susunod siya na sa palagay ko ay hindi. Dahil nga malakas ang loob ko na kaya lang siya nandito ay para makasama si Albert. Ang buwisit na yun, mukhang isa din ang babaeng retokada na malakas ang kapit sa asawa ko. Sandra only started na because of some requirements that she needs to accomplish. Sabi ng sip-sip na si Minda. She's going to be our new clerk and I hope that everyone will cooperate to give her a good working environment. Sabi pa ng hitad. Wow ha, talagang kami pa makikisama sa kanya. If there's anything you need you can tell us. At talagang pinangalandakan na niya ang pagiging sip-sip niya. Siguradong siya na naman ang putahe sa kwentuhan. Bumalik na ako sa pwesto ko para ipagpatuloy ang naantala kong trabaho. Dahil sa walang kwentang pagpapakilala sa bagong kasamang wala namang gagawin dahil siguradong hindi rin gagawin ang job description niya. Nagpiprint ako ng natapos kong trabaho nang lumapit sa akin si Vincent. Isabel, tawag niyo sa akin na ikinatingin ng iba, lalo na ng babaeng retokada. Can you have coffee with me for break time? Ang tanong niya na naging dahilan ng pagtaas ng kilay ko. I just need to discuss something important to you. Hindi naman ako pwedeng tumanggi dahil nasa opisina kami at subordinate niya ako. Kaya tumango na lang ako at mabilis na tinapos ang ginagawa ko. Sumunod ako sa kanya hanggang sa opisina ni Albert na kinataka ko. Pagpasok ko ng opisina ay nandoon din si Albert na mukhang may hinihintay. Pinaupo naman ako ni Vincent tapos may inilabas na coffee and bread. Talaga magmemeryenda pala kami. Ikaw ang nagpapunta sa akin dito? Ang tanong ko sa asawa ko. Naiinis ako sa kanya kanina lang dahil sa babaeng retokada. Pero kung ginawa niya to para magkasabay kami sa merienda ay mapapatawad ko siya agad. I just want to let you know that I already talked to Trisha and I told her not to call you anymore. If ever she tried to communicate or approach you, tell me so I could punish her. Sabi pa niya. Bakit niya kailangan parusahan ng stepsister ko? Anong ginawa niya to deserve it? Tell me why you had to agree with her on talking to me about meeting her. Sabi pa niya. Sasabihin ko ba? Hindi naman sikreto yun so okay lang siguro na sabihin ko kaya naman kinuwento ko na din. Patangu-tangu lamang siya at wala ng ibang sinabi. Hinintay ko na banggitin niya ang tungkol kay Sandra pero walay. Hanggang matapos ang break time ay wala na iyong sinabi pa. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ang hindi ko na natiis na itanong. Why is there something anything you want, no? Ang tanong niya din. Nakakainis talaga tong damuhong to. Tiningnan ko lang siya pero parang akala mo wala talaga itong alam. Grabe sa pagkapatay mali siya. Dahil sa yumot ko'y tumayo na ako para iwan siya pero tumayo din ito tapos kinabig ako palapit sa kanya. You haven't kissed me yet. Sabi pa nito. Hanggat hindi mo pa sinasabi kung ano ang dapat mong sabihin, no kiss. Sabi ko tapos, mabilis akong kumawala sa kanya at ganon din kabilis na lumabas ang opisina. Akala niya ha, alam ko na kung gaano din siya kabilis pigilan ako at halikan, kaya naka-adjust na ako. Kaya ko nang iwasan siya pagdating dyan. Naiwan siya mukhang ewan na nakatayo. Sure ako dun. Pagkatapos noon ay nag-concentrate na ako ulit sa work kahit na naimbyar na ako every time na maririnig ko ang boses ng babaeng retokada na panay ang hingi ng kung ano-ano kay Minda. Subukan lang niya akong utusan. Para sa kaligayahan ni Sandra na yan ay ewan ko lang, hindi ko gusto ang inaasta niya at ngani-nganing ipagsigawan ko sa pagmumukha niya na ako ang may karapatang umasta ng ganoon since ako ang asawa ng CEO. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung anong plano ni Albert, lalo na at hindi niya sinasabi sa akin ang tungkol sa pagpasok ng hitad na ito sa kumpanya niya. Tsaka sino ang nagpasok sa kanya? Ang magaling ko bang asawa o nagpresenta lang ang babaeng retokada?
Nang uwian ay nauna na ako sa sasakyan at hinintay ko pa siya na ipinagtaka ko dahil lagi naman itong nauna sa akin. Ano kayang dahilan ngayon ng pagkahuli niya? Ano ba itong nangyayari sa akin? Nagtatamang hinala na ako. Hindi dapat ganito ang nararamdaman ko sa lalaking yun pero dahil sa mga bagay na pina-experience niya sa akin ay nagkakaganito ako. I talked to someone. I'm sorry for keeping you waiting. Sabi niya, pagkasakay na hindi ko na pinansin. Nakikisabay lang naman ako sa kanya kaya naman hahayaan ko na lang. Tsaka ganun lang naman siya laging I talk to someone at kung sino man yun ay hindi ko na alam. Isabel, what's wrong? Tanong pa nito. Talagang napaka-dense niya. Hanggang makarating kami sa mansyon ay hindi ko na siya kinausap. May mga ine-edit pa ako kaya nagmamadali na rin akong umakyat at hindi na siya hinintay. Naglock ako ng walk-in closet at narinig ko pa siyang kumakatok habang tinatawag ako. I'm changing. Sabi ko naman, why do you have to lock the door? Kailangan pa ba talagang itanong niya yun? Hindi pa ba obvious? Na umiiwas ako magkadikit kaming dalawa dahil siguradong hindi ko siya matatanggihan sa maaari niyang gawin sa akin. Dapat ay maiwasan ko siya sa abot ng aking makakaya. Tapos ay napayapos ako sa aking katawan. Hindi ko din naman siya masisisi dahil sa taglay kong alindog. Char, ano ba kasi talagang gagawin ko? Kung sabihin ko kaya sa kanya na ayaw kung nandun yung Sandra na yun at tanggalin niya. Parang ang demanding ko naman. Baka isipin niya na masyado ako nagpipilingera. Kaya lang asawa niya naman ako, okay lang naman siguro yun na magdemand ako ng ganun since nararamdaman ko na threat siya sa aming pagsasama. Naguguluhan ako kaya tinapos ko ang pagbibihis ko dahil lumalakas na ang pagkatok niya at simangot na mukha niya ang nakita ko nang buksan ko ang pinto tapos, where's your bag? Ano naman kailangan niya sa bag ko? Itinuro ko na rin since wala naman akong alam na ginagawa ko. Nasa ibabaw lang naman ng kama yon at kung alahas yun ay natuklaw na siya. Dali-dali niyang kinuha ito at binuksan tapos para mahinanap at cellphone ko pala. What do you think you're doing? Nang bigla niyang ilabas ito tapos ay binato sa kama kasama ang bag. Never get into any room and lock it. Sabi nito sa tonong galit. Bakit? Anong akala niya? May kausap ako sa loob. Napaikot ko ang aking mga mata dahil sa naisip ko. Siya nga itong talagang isinama pa ang babaeng retokada na yun sa opisina tapos pag-iisipan niya ako ng hindi maganda. Makapaglaro na nga lang at makapag-relax dahil sigurado ako na lagi ako may stress sa pagtatrabaho sa mga susunod pang mga araw. This retreat will help us relax just like our previous activity. We will be joining with other departments. Sabi ni Minda, ano kayang retreat nito? Ayoko pa naman makita ang mukha niya at ang babaeng retokada. Tapos heto siya ngayon at sinasabi magre-retreat kami ngayong weekend. Wala siguro mga magawa sa buhay ang mga ito kaya naisipang i-extend pa ang trabaho nila. Hay nako, napakatamad ko talaga pagdating sa ganitong bagay. Hindi naman sa nagpapaka-toxic pero weekends ko nga lang. Masisiguro na hindi malalapitan ng gurang at pogi kong asawa ng mga babaeng ahas na gusto siyang lingkisin kapag nakakita ng pagkakataon. Anong department ang makakasama natin? Ang tanong ni Mark, isa pa din sa mga assistant secretaries ni Minda na feeling maganda siguro kaya puro lalakang ipinalibot sa kanya. Sir Vincent said that they were from the IT and Finance Department. Ang sagot niya, so ano kayang klaseng retreat ang gagawin namin since magkakaiba kami ng mga job description? Tsaka kasama kaya si Albert dito? Paano kung hindi? Anong gagawin niya sa buong weekends na wala ako? Tapos, napatingin ako sa babaeng retokada. Sasama kaya ang bruhang yun? Baka magpaiwan kapag nalaman na hindi kasama ang lovey-dubs ko. Sa nakalipas isang linggo hindi ko pinapansin si Albert dahil hindi pa rin niya sinasabi kung bakit pumasok ang babaeng retokada sa kumpanya niya. Hindi siya ang tipo ng babae na papayag sa trabahong naiata sa kanya dahil mukha naman itong mayaman. Hindi na ako magtataka kung bakit nandoon din siya. Ang nakapagpaisip sa akin ay kung bakit pumayag ang damuho. Nandun ako. Mahal niya. Pero hindi malabong lokohin niya ako. Kung palagi niyang nakikita ang babae dahil palagi nitong maaalala na mahal niya to. Lahat dapat ay umattend dito. You know, that Sir Bert would want us to learn and get something from this retreat. This is a culminating activity that will help us to be more cooperative with each other. There will be some fun games with prizes, so let us do our best and bring home the major prize. May ML kaya dun? Sana meron. Charis, baka kasi mag-enjoy ako kapag meron nga. A-attend din ba si Sir?
Tanong ni Deo. Bakit naman kaya niya natanong yun? Gusto niya makasama si Albert? Kasi syempre, nakakailang naman kung nandun siya. Alam naman natin kung paano magtrabaho si Sir. Baka isipin niya na masyado tayo nag-e-enjoy kung sakaling masihan tayo doon. Dagdag pa nito. Naintindihan ko naman din siya at totoo ang sinasabi nito. Pero waiting ako sa sagot ni Minda. Dahil hindi ko rin alam kung sasama nga ito. Dahil hindi naman niya nababanggit sa akin na magkakaroon pala ng ganitong event. Sabi ni Sir Vincent ay hindi pa sigurado. But whether he attends or not, he will be able to know everything na mangyayari sa activity dahil gagawa kami ng report about it. Sagot ni Minda. Natapos ang mini-meeting namin at nagpatuloy na kami sa aming mga trabaho at nalaman ko na madami ang naging extended na activity dahil hindi lang naman pala kami ang meron noon. Pati palang ibang department ay nagko-conduct din ng activity. All expense paid ng company. Nalaman ko din mula sa datihan ng mga employees na regular pala nila itong ginagawa at talaga daw nag-enjoy ang lahat dahil dito. Nagkakaroon at nakakaramdam din ng panibagong energy ang mga trabaho after ng activity. Dahil na rin sa mga prices na talagang pinag-iisipang mabuti. In 2 days ay weekend na. Wala namang kailangang i-prepare dahil company na sasagot sa lahat as in lahat. Personal necessities na lang at meron naman ako noon. Hindi naman ako mapostura kaya simpleng toothbrush, toothpaste, sabon, pampaligo, shampoo, tuwalya at mga damit pamalit lang ang ibabag ko. Pero naririnig ko sa mga usapan during lunch break ang mga babae na super excited talaga kahit na hindi naman pala attend si Albert. Nakakainis lang na pati ang babaeng retokada ay hindi rin daw makaka-attend dahil sa isang personal na dahilan pero pinapakahulugan niya na magkasama sila ng damuho kong asawa. Syempre, tanda putok ang botse ko. Magpasalamat talaga ang gurang na yun. Dahil hindi ako mahilig sa lalaki. Kung nagkataon ay kukunin ko ang pagkakataon na yun para lumandi din sa mga kasamahan ko na talaga namang may mga itsura din. Isabel, pakidala ito sa opisina ni Sir. Complete list yan ng mga attendees sa retreat ng lahat ng department. Sabi ni Minda. Syempre sumunod agad ako dahil gusto ko makita si Albert pero hindi ko yun ipapahalata sa kanya. Mahirap na't baka isumbong pa ako nito sa babaeng retokada at mapag-initan pa. Tumayo ako sa aking upuan na tila tinatamad kunwari tapos lumakad ako papunta sa office ng Big Boss. Napapangisi ako internally dahil kahit hindi ko kinakausap ang gurang at pogi kong asawa ay hindi ibig sabihin na ayaw ko din siya makita. Kumatok ako ng 2 beses bago ko binuksan ang pinto at hindi ko hinintay na papasukin ako. Total ay may dahilan naman ako na pagpunta doon. Pagpasok ko ay parang gumuho ang lahat ng building sa BGC dahil sa aking nasaksihan. Nagugulat na tumingin sa akin si Albert pero pinakita kong wala lang sa akin. Sinikap ko na mapatigas ang aking kalooban dahil ayaw ko mapansin niya na nasasaktan ako kahit na gusto ko nang maglupasay at bagungulngol. Ito bang hindi ako lolokohin? Nakakandong sa kanyang babaeng retokada habang napakatamis ng pagkakangiti sa damuho kong asawa. Why did you just barge in? Ang nanggagaliiting tanong na pasigaw. Gusto ko ding sigawan siya pero kinalmahan ko ang sarili ko sabay humarap kay Albert at sinabi, ito na daw ang complete list ng attendees para sa retreat. Sabi ko tapos lumakad ako papunta sa table niya at ipinatong ito doon. Palis na ako nang tinawag ako ng damuho kong asawa. Isabel, stay. Sabi nito na kinatingin ko sa kanya tapos ay kay Sandra na may gulat sa mukha. I have something to discuss about the system that you and Andrew were assigned with. Sabi pa nito. Leave now, Sandra. Sabi nito pero sa akin nakatingin. Hindi ko din naman inaalis ang tingin ko sa kanya dahil wala naman akong dapat ikailang. Siya dapat ang mahiya sa sarili niya. Umalis ang babaeng retokada. Pero bago yun ay binigyan niya ako ng nakamamatay na tingin na waring nagsasabing kanya si Albert. Kanyang-kanya na. Isaksak niya sa baga niya at magsama silang dalawa. It's not what you think it is. Sabi agad ng damuho kong asawa. Hindi ako umimik. At hinayaan ko lang siya sa gusto niyang sabihin. Sit down and let's talk. Kaya kong makinig ng nakatayo. Sabi ko, dahil hindi ko na ma-imagine na sarili ko na maupo sa kinauupuan ng babaeng yun kani-kanina lang. Malay ko ba kung ano pang ginawa nila sa couch at sumabit pa sa damit ko. Ang dapat sana ay bunga ng kataksilan nila na sumala at hindi na sa loob ng babaeng retokada. Say whatever you want to say. Dahil marami pa akong gagawin. At ayokong isipin ni Maminda na inutusan niya lang ako ay hindi na ako nakabalik sa trabaho ko.
Nothing happened to us and whatever it is that you're thinking, mali yan. Sabi niya. Pagkatapos magbuntong hininga. Okay, so hindi pala kayo nag-uusap. Ang akala ko kasi nag-uusap lang kayo. Sabi ko na nakatingin sa kanya mga mata. Parang hindi ko mapipigilan ang pagpatak ng luha ko kaya dapat ibilisan ko na ang pakikipag-usap sa kanya. No need for you to say anything. Whatever you do, I don't care. In the first place, I never expected you to be loyal to me. I never believe you. When you said that you are not going to cheat on me, I already expected this so I'm not disappointed at all. I already said that it is not what you think it is. Ang sabi niya na pagalit. Ang damuho talagang siya pa may gana magalit. If you are not going to talk about the system, I am going to go back to my work. Sabi ko tapos tinalikuran ko na siya. Bubuksan ko ng pinto nang bigla niya akong pigilan at kabigin. Ang damuho at hinalikan pa talaga ako. Itinulak ko siya ng ubod na lakas dahil talagang galit ako. Tapos sinampal ko siya ng ubod ng lakas. Galit ako sobra. Nakakadiri ka. Ang sabi ko tapos pinunasan ko ang aking bibig bago tuluyang lumabas ang opisina niya. Bahala siya sa buhay niya. Bumalik na ako sa aking table. Pagkatapos, kaya lang, parang hindi ko kaya magtrabaho kaya naman umuwi na lamang ako. Mukhang madadalo ko na naman ang hindi oras ang nanay ko. Baka bumangon na ito sa hukay at pagalitan ako. Dahil baka maisip niya na naaalala ko lang siya kapag nasasaktan ako. Ang hirap pala na may kakompetensya. Hindi ko naisip na ganito pala. Masakit dahil kahit na sinabi kong wala akong pakialam, alam kong hindi yun totoo. Nasasaktan ako at hindi ko alam kung paano mawawala. Hindi kagaya nung una, hindi na ako bumili ng soju. Wala ako sa mood para uminom. Naupo lang ako sa tabi ng puntod niya tapos umiyak ng umiyak. Kailangan maibuhos ko lahat para pag uwi ko ng bahay, wala na akong iiyak. Ayoko malaman niya na sobrang apektado ako at nasasaktan. Tapos, uuwi ako mamaya na parang wala lang. Hindi ako mag-hotel. Gastos lang yun. Para ko na rin ginastosan siya kapag ginawa ko yun. Ngayon ko lang naisip na magagalit ako sa kanya tapos mababawasan ang savings ko. Hindi dapat ganun. Nasa kanya na ang puso. Tapos pati pera ko, mauubos ang dahil sa kanya. Saktong 6:00 tumayo na ako at nagpaalam sa nanay ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili at siniguro na maayos ako para hindi naman ako magmukhang kawawa. Dapat maganda pa rin ako pag nakita niya. Iyan ay kung nasa bahay na siya at wala sa piling ng babaeng retokada. Nag-angkas ako kaysa naman mapagod ako sa biyahe na tiyak kong napaka-traffic. Papapasukin naman siguro kami ng guard ng subdivision kung hindi maglalakad na lang ako kahit na malayo pa ang papasok sa loob mula sa gate hanggang sa mansyon. Salamat naman at pinapasok ang motor at bumaba na ako sa harap mismo ng gate. Pinagbuksan ako ng gate ng guard tapos sinaluduhan. Diretso na akong umakyat sa aming kwarto dahil wala naman akong ganang kumain. Ni anino ng damuho ay hindi ko nakita kaya naman hindi ko na rin inasahan na makita siya pagpasok ko ng silid. Dumiretso ako ng walk-in closet tapos kumuha ng tuwalya at pangtulog. Maliligo na ako tapos matutulog. Meron akong i-edit na pang content pero wala ako sa mood para gumawa. Medyo nababad ako sa bathtub para mas feeling refresh. Pagkatapos, habang ginagawa ko yon ay napaisip ako. Alam ko sa sarili ko na maganda ako. Hindi iyan sa pagmamayabang o pagbubuhat ng sarili kong bangko. Simula pagkabata ay madami nang nagsasabi sa akin yan. Nagmana ako sa nanay ko at nang maghiwalay sila ni dad ay marami ang naligaw sa kanya. May mayayaman pero wala siyang pinansin kahit isa. Sabi niya ay para sa kanya si dad lang ang lalaki para sa kanya. Hindi na niya daw may imagine na may ibang hahawak sa kamay niya. Naisip ko tuloy na baka ganoon din ang mangyari sa akin. Kung simulan ko kaya ang pagtingin sa iba. Kaya lang para ko na rin sinira ang buhay ko dahil sa gurang na yun. Tama, gurang lang siya. Wala nang pogi. Dapat mahalin ko ang sarili ko mula ngayon. Kung gusto niya magtaksil ay bahala siya sa buhay niya. Masakit pero wala akong magagawa. Kasalanan ko din dahil bumigay ako kahit na alam ko may mahal na siyang iba. Dapat pala nirendahan ko ang sarili ko. Ang damdamin ko para hindi ako tuluyang nahulog sa kanya, hindi din naman pala niya ako kayang saluhin. Magaan na ang pakiramdam ko pagkatapos ko magbabad sa tubig, kaya naman umahon na ako at tuluyang naglinis. Tapos nagbihis na din. Paglabas ko ng bathroom, ay nag-aalalang mukha ni Albert ang nakita ko. Kanina ka pa?
Ang tanong ko na alam kong ikinagulat niya. Kumato ka sana para binilisan ko ang pagligo. Sige na, ikaw na. Sabi ko pa nang nakangiti tapos dumiretso na ako sa kama para mahiga. Akma sana niya akong hawakan pero umiwas ako. Katatapos ko lang maligo. Ayokong madumihan. Sabi ko pa bago tuluyang pumunta sa kama at nahiga. Yes, galit ako. Lalo ako nagalit na makita ko siyang ulit. Sana lang, hindi ako bangungutin ng dahil sa kanya. Dito, Isabel! Ang tawag sa akin ni Deo habang naglalakad ako papunta sa bus na sasakyan namin. It's Saturday morning and we are in front of the company building para magkita-kita at sabay-sabay na pumunta sa Laguna para sa company activity. Nakangiti naman ako naglakad palapit sa kanya at nakita kong palapit naman sa amin si Vincent kaya binilisan ko ang paglakad para hindi niya ako maabutan. Panay ang yaya niya sa akin na kumain pero hindi ako pumapayag dahil may palagi akong utos lang din ito ni Albert. At malamang ang dahilan ng tangkang paglapit nito sa akin ay pasabayin ako sa sasakyan ng amo niya. Kanina ko lang nalaman na sasama pala siya dahil nagising din siya na maaga. Hindi na ako makaurong at hindi naman ako dapat umiwas sa kanya dahil hindi naman ako ang gumawa ng hindi maganda. After nung gabi paglabas ko sa bathroom ay hindi na kami muling nag-usap. Kinaumagahan ay super aga kong pumasok. Nag-book na ako ng Grab dahil ayaw ko makasabay siya. Tapos sa opisina bago siya pumunta sa office niya ay duman muna ito sa secretary's station. Hindi ko siya nakita pero sinabi sa akin ni Deo na dumaan nga daw siya tapos wala namang sinabi. Basta lang daw inilibot ang kanyang mga mata din umalis na. Tabi na tayo nila Mark. Sabi ni Deo na makalapit ako. Tumango ako tapos tuluyan na kaming pumasok sa bus. Parang ang ganda mo lalo ngayon Bati ng iba pagkakita sa akin. Paano hindi nila masasabi yun nag-makeup talaga ako. Nag-effort ako na matakasan si Albert kahapon mag-uwian tapos dumiretso ako sa malapit na mall at bumili ng ilang makeups. Maayos at simple lang naman ang inirigay ko dahil hindi naman talaga ako mapustura. Gusto ko lang na maibang look since wala din namang effect kung ipangalandakan ko ang kasimplihan ko sa damuho kong asawa. Dati na ako maganda, Deo. Sabi ko na ikinatawa nila at ako na rin. Naupo na ako habang inilalagay ni Mark ang bag ko sa aming ulunan kung saan nandun din ang mga gamit nila. Nang makumpleto kami umalis na ang bus at nagsimula na kami magbiyahe. Madali lang ang naging biyahe dahil Sabado at sobrang aga pa. Wow! Ang aming nasabi pagdating sa retreat house. Sobrang laki at ang ganda. Parang ngayon ko lang nalaman ang lugar na ito. Sa sobrang ganda ay nakakapagtaka na hindi man lang ito lumalabas o nagtetrending sa mga post. Ang room ng mga lalaki ay dito sa first floor at ang mga babae naman ay nasa second floor. Kwarto ni Sir Bert ang nasa third floor, kaya iwasan na lang ang pagpunta doon. Sabi ng finance head, itong lugar na ito ay property ni Sir, kaya you are not allowed to mention the place when you post it on your social media. You can post the photos but not the location. Am I clear? Ang dagdag pa nito. Sa kanya pala kaya naman pala hindi lumalabas sa mga social media. Maya-maya pumasok na din ng villa si Albert kasama si Vincent. Nakita ko masamang tingin niya sa akin kaya nag-iba na lang ako ng tingin at sakto namang may sinasabi sa akin si Deo kaya nagkaroon ako ng dahilan para maging abala. Okay, ilagay niyo na ang inyong mga gamit sa inyong mga silid. Nasa kabilang villa na ang ibang departments kaya baka mag-start na tayo. Sabi ulit ng finance head. Hindi ko alam na hindi lang pala tayo nandito ngayon. Sabi ko kay Mark. Yes, yung mga nasa team ni Sir Bert ang may activity dito. Ang operation, manufacture, deliveries at iba pang pamplanta na mga staff ay may sarili ding activity. Minsan nag-a-attend din si Sir doon. Ang sagot nito, hindi ko akalain na lumalapit din pala ang damuho sa mga empleyado niya. Sa laki ng kumpanya niya, siguradong napakadami niyang staff retreats na na-attendan. Okay, akyat na ako at nang mailagay ko na mga gamit ko sa room. Baka biglang magtawag mahirap na. Sabi ko naman sabay kaway tapos pumunta na sa hagdanan. Hindi ko alam na nagkataon lang o talagang sinabayan ako ng damuho pero paakyat na din siya. Bibilisan ko sana kaya lang ayaw kong lumabas na umiiwas kaya natural sa pag-akyat na lang ang ginawa ko. Tapos nasa tabi ko na siya. Tumingin ako sa kanya tapos ngumiti ako ang bumati. Good morning sir. Hindi ko na hinintay ang sagot niya since nasa second floor na kami at nagsimula na din ako maghanap ng gagamitin kong kwarto. You will be staying in the third floor.
Sabi niya buhat sa likod na ikinagulat ko kaya napaigtad ako. Ang akala ko ay umakyat na siya. Hindi pa pala talagang sumunod pa siya sa akin. Excuse me? Ang mataray kong tanong. Sa third floor, Isabel. Sabi pa nito na parang may halong pagbabanta. Pero maligas siya dahil hindi ko siya susundin. Ano ako, baliw? Paano kung may makakita sa amin? I'm sorry sir pero okay na ako dito. Sagot ko na parang baliwala lang. Aba, dapat lang na maging kampante ako. Bakit pa ba akong papapekto sa kanya? Isabel sir, ang nagulat na sabi ng finance head na si Ma'am Luz. Nandito po pala kayo, hinahanap po kayo ni sir. Sabi ko and thankful, timing bigla ang pagsulpot niya. San nga po ma'am ang room ko? Tinanong ko na din para makatakas sa damuho kong asawa. Ganito na lang kami, iwasan na akala mo ay nagpapatintero. Kesa naman mabwisit ako lalo sa kanya. O you can stay on that room. Sabi niya sabay turo sa kwarto katapat nang nilabasan niyang silid. Thank you, maiwan ko na po kayo. Sagot ko naman sabay alis at pasok sa kwarto. Baka makaisipan ng dahilan ng damuho at mapilitan ako magstay. Hindi ko na rin inalam kung ano ang magiging dahilan ni Albert once na magtanong si Ma'am Luz kung bakit siya hinahanap ito na hindi naman nga totoo. Nakaupo ako sa kama na makareceive ako ng message sa aming GC. Pinagpapalit nila kami ng komportabling damit dahil magkakaroon daw ng games. Wala naman akong balak sumali kaya hindi na ako nagpalit. Off shoulders na may manggas hanggang siko ang blouse sa suot ko tapos shorts. Naisipan ka nung lumabas ng silid na sa tingin ko'y nasa baba na silang lahat. Ay! Ang sabi ko, sabay hawak sa aking dibdib. Paano ba namang hindi? Si Albert ang nakita ko. Anong ginagawa nito dito? Why are you still wearing those clothes? Didn't Luz tell everyone to change into something comfortable because of the games? Ang tanong niya. I'm not joining so I didn't bother to change. Sabi ko naman. If you didn't want me to carry you back inside your room and change your clothes forcefully, you do it now yourself. Sabi niya na sigurado ako nagbabanta. Naglaban pa kami ng titigan pero ako na din ang bumigay dahil ayoko namang totohanin niya ang kanyang pagbabanta. Make sure not to show any skin. Narinig ko pang sabi niya. Napakarte naman. T-shirt tapos leggings ang sinuot ko. Sa pagkakaalam ko ay lumalabas pa din ang kaseksihan ko dito. Sabi ng aking best friend na si Glenda kaya naman naniwala ako. Wala na siya sa labas ng silid kaya naman diretso na akong bumaba at natagpuan kong iba na nasa malapit sa poolside. Garden iyon actually karugtong lang ang pool na nasa bandang kanan. Siguro hot spring iyon dahil doon naman kilala ang Laguna. Sobrang laki ng lugar at nakita ko ang dalawang malalaking villa kung saan sa palagay ko ay nag-iista ang ibang departments. May mga chairs and tables kung saan nakapwestong umpukan ng bawat department or siguro bawat magkakatropa sa opisina. Grabe naman Isabel, ang sabi ni Mark. T-shirt at leggings na lang ang suot mo pero ang ganda mo pa rin tingnan. Dagdag pa nito. Mahihiya sana ako kaya nga lang, alam ko na talaga yun. Maliit na bagay. Charot lang. Thank you Mark. Siyempre dapat magpasalamat ako. Tapos inilibot ko ang paningin ko at hindi sinasadya nakita ko si Albert na kung makatingin ni akala mo'y kakainin ako ng buo. Hindi ko siya pinansin. Naturalmente, umupo at nakisama ako sa mga kasamahan ko at masaya na kami nagkwentuhan habang nag-almusal. May mga babae nagsisilbi sa amin. Eto marahil ang mga caretaker ng lugar. Tapos na ba ang lahat kumain? Sabi ni Ma'am Luz pagkalipas mahigit 30 minutes, magsisimula na tayo. Kaya magsipag-ready na kayo. Dagdag pa niya na naging dahilan ng pagsisigawan nila. Ako naman ay pangiting-ngiti lang. Dahil hindi nga ako ganon ka-excited. Masayang nagsimula mga palaro at aminin ko man o hindi ay naging masaya talaga ako. Tag of war. Green light, red light, trip to Jerusalem at marami pang iba. Mga larong pambata na talaga namang na-miss ko bigla at naalala ko ang nanay ko. Maghahapon na magsalita ulit si Ma'am Luz. Ang last game namin ay ML. Sabi nito na nakangiti tapos naghihiyawan pang iba, lalo na mga kalalakihan. Form a team with 5 members in your department now. Dagdag pa niya, siguro naman ay naglalaro ka ng ML. Sabi ni Mark at tumango naman ako. Siyempre ako pa ba? Nice, so ibig sabihin, buo na ang team natin. Sabi pa nito, naku hindi pwede kasi baka alam nila ang SSS page ko at mabuking pa nila ako tapos ipagkalat pang babae ako. Ay naku kayo na lang. Sabi ko naman, please naman Isabel ang alam ko malaking price dito.
Sabi ni Mark na akala mo ay nagmamakawa. Sige na pumayag ka na, gipit yung si Mark. Mag-anniversary sila ng kanyang girlfriend at wala siyang extra para pambili ng regalo. Alam mo naman super supportive din yan sa family nila. Kaya halos walang natitira sa sinasahod niya. Sabi naman ni Sean na isa din sa mga assistant ni Minda. Sige na Isabel. Pangungulit ni Deo pati na rin si Ryan ay nakisali na din kaya naman napao ako. Yes. Ang sabay-sabay nilang sabi. Sabi ni Ma'am Luz ay elimination ngayon at bukas na ang continuation. Kapag natalo ay tanggal na automatic kaya ang 16 teams ay magiging 8 na lang after. Kanya-kanya na kami ng pwesto at syempre ang team namin ay magkakasama. Tapos nag-open na kami ng aming mga ML account. Anong role mo Isabel? Ang tanong ni Mark. Kahit ano. Sabi ko naman ang hindi sila tinitingnan dahil busy na ako sa phone ko na hindi ko alam ay may nakatingin sa akin. Bala ko magpalit ng IGN para hindi nila ako makilala kung sakali. Kaya nga lang, napakabilis ng mata ni Deo. Ikaw yan? Legit? Ang tanong nito na kinatingin na naman ng iba. Na-curious siguro sila kaya nakatingin na din sila sa phone ko. Kaya pala makakahit ano eh. Sabi naman ni Mark, quiet lang kayo. Wait lang at magcha-change name lang ako. Sabi ko sa kanila at nag-okay naman sila tapos ini-add na ako ni Mark na nagsilbing leader namin at na-assign na din na maging core. Ako na ang magpa-fighter. Sabi ko at nag-okay naman sila. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.